Panginoon, kahit umuulan. Praise God. Una po higit sa lahat ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Lalo na po, ako po personal, dahil po sa pagkakataon na binigay po ng Diyos ngayon na makapag-share po na kahit saglit po na salita po ng Panginoon. At kanina nga po actually kagabi pa talagang nagpipray po kami ni Pastor na bakit ganito umulan. Kung kailang Sabado, dahil kasi pag Saturday, medyo pwede kang mag-extend ng gising mo dahil walang pasok ang mga bata. Pero kung kailang Sabado, kung kailang, sabi ni Pastor, testing yan sa atin. Kasi hindi pa kami pwedeng mag-motor dahil po ang ulan. Kaya purihin ang Panginoon, alam po natin that all things work together for good to those who love God. Amen po ba? So, mo lang po tayo saglit at tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa dakilang araw na ito na ginawa mo po sa amin, Panginoon. Truly, Lord, that you are God who made all things work together for good to those who love God. Kaya Panginoon, sa araw na ito, alam namin na mayroong kang dakilang plano sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na sa salita mo na aming pag-aaralan, pagbubulay-bulayan, Panginoon, ay maitimo mo po ito sa aming mga puso, Panginoon, upang hindi lamang namin mapakinggan, kung hindi maipamuhay po namin. At higit sa lahat, Lord, continue, O God, to stir up our faith, Panginoon, na sa pamamagitan po ng mga salitang ito, Lord, at tulad ng sinabi mo sa iyong mga salita, that faith cometh by hearing and hearing only by your word. Kaya Panginoon, sa salitang ito, Panginoon, nanampalataya kami that our faith will increase, Panginoon, upang patuloy ka naming mabigyan ng kaluguran sa iyong puso. Kaya Panginoon, samahan mo po kami, cover this place, O Lord God, with your precious blood. At ikaw lamang, Jesus, ang maitanghal sa amin pong kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen po. So, ang pag-aaralan po natin ay dito po sa Psalms chapter 42. Alam ko, very familiar po sa atin ito dahil may awitin pong ganito. Sabi po dito sa Psalms 42 verse 1, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. And my soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? And my tears have been my food day and night, while men say to me all day long, where is your God? So ang Diyos pong bahalang magpala sa pagkakabasa po ng kanyang mga salita. So, sa oras po ito, alam ko yung itatanong ko ay masasagot natin. Nagugutom na po ba tayo? So, ayan. At alam ko na kahit hindi po tayo naka-fasting, nararamdaman natin minsan din po ang gutom. Amen po ba? So, siguro lahat tayo nararamdaman po natin yan. Kaya alam mo, may negative side. Pagka nararamdaman ng gutom, naiiba ang mood. Oh, 100%. Alam niyo po ba, scientifically or in medical science, meron palang explanation sa ganyan. Talagang totoo pala. Kaya minsan sabi nila, huwag mo kakausapin niya kasi gutom. Kasi iba yung mood. Pero totoo po pala yun. Once na yung hunger na tinatawag ko ay naranasan at naramdaman ng isang tao, yung pathways ng mga nerve, ng mga papunta sa brain, naiiba. So kaya yung behavior ng isang tao ay naiiba when it comes na siya po ay nagugutom. Kaya may mga negative effect kapag ang isang tao ay nagugutom. Kaya sabi nga, ang hirap daw i-deal yung mga taong gutom. Huwag mo siyang kakausapin at huwag kang makikipag-transact. Sapagkat ngayong araw nito ay pag-uusapan po natin is about the stirring up our hunger for God. So, bubungkalin po natin at titingnan natin yung kinakailangang maging kung meron tayong hinahangad na pagkagutom sa ating mga buhay po ay walang iba kundi ang pagkagutom natin sa Diyos.
So, dito sa binasa ho natin, di ba sabi ko nga, ito isang awit na, as the deer panted for the water, diba? Oh my soul. Dito yung paghahanap niya talaga ng parang pananabik. Dahil po ang sabi doon sa Tagalog, tulad ng isang usang sa tubig ng ilog ay nasasabik, O Diyos, ako ay sa inyo'y nananabik. Ako'y nauuho sa inyo, Diyos na buhay. Kailan po kaya ako makakatayo sa presensya niyo? Araw-gabi, luha ko lang ang pagkain ko habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway, nasaan ang Diyos? So makikita po natin na yung pagkagutom o yung hunger or thirst natin sa Panginoon ay isang active state. Ito po isang action word, isang action state na kung saan pag isang tao ay gutom, gagawin niya ang lahat ng bagay para ma-satisfy yung kanyang kagutuman. Di po ba? Sabi nga, merong kasabihan na pag kumalamang sikmura, diba? Gagawin ang lahat ng bagay. Kaya makikita mo natin mga magulang at kapatid bilang mga tunay na anak ng Diyos, as people of God, we need to be hunger or thirst for God. Kailangan lagi nating hahanap-hanapin, lagi nating pananabikan ang Panginoon. Our longingness to encounter Him, to dwell always in His presence, at ma-fulfill natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So bakit po natin, bakit mahalaga na pananabikan natin ang Diyos palagi? So nais ko lang pong iwanan yung 4 na reason that why is hunger for God so important. So ang una po ay hunger for God keeps you on track with God's plan for your life. So ito daw po yung nagpapanatili sa atin sa kalooban ng Diyos. So hindi tayo nasa side track. Hindi po tayo nami-misfocus ng ating pong mga buhay. Kapag nandun yung ating paghanap sa Panginoon, yung pananabik natin lagi sa Panginoon, focus lang tayo sa presensya ng Diyos. Ibo ba? Yung wala kang ibang gagawin kung hindi ang gusto mo yung lagi mong kasama ang Panginoon. Naalala ko yung awit ni Don Moen, di ba? Sabi doon, I want to be where you are, dwelling in your presence. Di ba po? Kaya kapag nandun yung pananabik mo lagi sa Panginoon, lagi mong iniisipin, lagi kang nasa presensya ng Panginoon, lagi kang nananabik sa presensya ng Panginoon. Ay naalala ko yung istorya ni Ruth, di ba po, sa Book of Ruth, kung familiar po kayo doon sa istorya na yon. Si Ruth po ay isa sa mga manugang ni Naomi, na kung saan ay galing po siya sa isa siyang Moabita. Ibig sabihin ng Moabita, yung mga worshiping idol nation yan eh. Lahat halos ng idols, wini-worship doon sa Moab. Sakto po, napang-asawa po ito ng anak ni Naomi. At nung time na yon ay namatay po yung kaliga nilang mga asawa. Nang kasama niya si Orpah at saka po yung asawa ni Naomi. So, sabihin, naging balo po sila. Ngayon, sabi po ni Naomi, mga manugang, umuwi na kayo sa inyong mga lugar. Kasi wala na akong anak na pwede niyong hintayin para mapang-asawa niyo in the future. Etong si Orpah, yung isa pong kanya manugang, ay umuwi dun sa kanyang bayan. Etong si Ruth, ang sabi niya, hindi po. Sabi niya, mananatili po ako sa inyo. Sabi po ni Ruth, ang sabi niya doon sa, makikita natin doon sa Book of Ruth, doon sa chapter 1, verse 16, sabi po doon, sabi ni Ruth, don't urge me to leave you or turn back from you. Because where you go, I will go. And where you stay, I will stay. At ito ho ang maganda. Sabi niya, your people will be my people, and your God will be my God. So makikita natin doon yung dahil nakita niya yung testimony ng kanyang biyanan, kaya mahalaga ho yung mga previous nating pinag-aaralan dito, yung mga patotoo natin, na talagang kinakailangan na i-preserve po ito. Sapagkat tayo po ay nagiging salamin
Tayo po ay nagiging ilaw ng sanlibutan ito at marami po ang mga mata na nakatingin sa buhay po natin. Kaya yun ang nakita ni Ruth sa kanyang biyanan. Hindi ko na pinapahalagahan yung aking lupang sinilangan dahil naranasan ko ang presensya ng Diyos sa pamilyang ito. Kaya sabi niya, your people will be my people and your God will be my God. At ano po nangyari? Pinagpala ng Diyos si Ruth, siya po ang naging lineage ng ating Panginoong Hesus. But she was a Moab. Diba? Pero dahil po doon sa kanyang hunger, dahil po doon sa kanyang pananabik, na lagi siyang nasa presensya ng Diyos, pinagpala siya ng Panginoon. Kaya makita po natin doon that hunger, ang pagkagutom, ang pagkauhaw natin sa Panginoon ay hindi tayo inilalayo sa plano ng Diyos. Lagi tayong inaayon ng Panginoon sa Kanya pong kalooban. Hindi kagaya po ng mga Israelites, naalala niyo po, familiar po tayo sa istorya ng mga Israelites sa Book of Exodus. Sabi doon, nung una, dahil alam nila na dadalhin sila sa lupang pangako, excited sila. Diba? Lagi silang gusto nila nasa presensya ng Panginoon. Dumating po yung punto na, diba, nagutom sila. Paano naman sila hindi magugutom at hindi mauuhaw? Lumalabag sila sa sinasabi ng Diyos. Kung ano yung sabihin ni Moses, iba yung ginagawa nila. Kaya nung time na sila po'y nagugutom na, physically, ano na nangyari? Murmur. Diba? Complain. Lagi sila nagko-complain. Kaya ganun yung mga talaga nagugutom na tao. Laging nagko-complain at lagi pong nagmumurmur. Kaya makikita mo natin that delikado talaga po yung mga palaging gutom. Nag-iiba yung ugali. Praise God. Kaya po, number 2 po, hunger for God, it determines our spiritual growth. Kapag talaga tayo po ay lumalago sa Panginoon, mas lalo po nating hinahanap-hanap ang Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Minsan ho, baliktad eh. Marami yung mga Kristiyano, matagal na Kristiyano, tumatandang paurong, sabi nga ni Sister Melet sa minsan sa preaching niya. yung pang sinasabing, na-encounter ko po ito eh, matagal na kami naglilingkod sa Panginoon, kayo mga bago lang, kayo na lang muna ngayon, kasi matagal na kami. Pero baliktad po, dapat po, the more na tayo po'y tumatagal sa Diyos, the more na tayo po'y nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Kaya, alam niyo po, di ba po si Billy Graham, 95 years old, yung last preaching niya, bago siya kinuha ng Lord. Yun pong tatay ni Pastor Rick Warren, nasa wheelchair, naghihingalo. Sabi niya, Lord, one more soul, one more soul. Inilabas siya sa kalsada. Yung unang tao na nakasalubong niya, sinira pa niya na salita ng Diyos at na-born again. Kaya makikita mo natin, kapag tayo po ay laging sabik sa presensya ng Diyos, it determines our spiritual growth. Hindi nababawasan yung ating pagtitiwala sa Diyos, hindi nababawasan yung ating talagang excitement sa Panginoon. Kagaya niyan, umuulan, di ba po? Pag umuulan, sabi nga maraming mga Kristiyano parang damit, umuurong. Pag nababasa. Alam niyo, during the time, kami mo kasi, sabi nga ni Sister Beth, kasama ako sa Jurassic, na-born again po ako 1984. Sa Love of Christ International po, ni Dr. Mel Gabriel. 1984 po. Tapos po, alam niyo, during 80s, iba ang mga Kristiyano during 80s, ano po, Sister Mel? Talagang very dedicated, loyal, talagang kahit anong mangyari, kahit kulang na lang na umulan ng apoy para hindi sila dumalo sa gawain ng Panginoon, hindi sila mag-minister. Alam niyo mo, dyan sa Pasig, ng first church po ni Pastor, dyan sa Pasig, sa Prima Cinema. Alam niyo po yung Prima sa Palengke. Doon po kami noon nag-church. Alam niyo po, pag bumabaha po dyan, talagang sa Palengke, ang taas po ng tubig dyan. Yung mga kagabi po namin, alam niyo po yung mga gagawa ng mga sasakyan, mga grasa-grasa, mga... Kapag bumaha po dyan, talagang hindi lang tubig na itim, may langis.
Alam niyo, during that time, dahil ang mga Kristyano talagang masisipag, very eager sa Panginoon, hanapin, nananabik talaga magpuli sa Panginoon. Nilulusong po yan, dinataas sa mga palda. Talagang lumulusong sa baha para na makasamba sa Panginoon. Eh ngayon, hindi na po eh. Konting ambon lang eh. Diba? Next week na lang. Opo, konting ambon lang. Parang lalakas ata to eh. Dahil pa ang pag-asa na mag-predict ng weather. But anyway, sabi nga doon, kapag tayo ay nandoon yung ating hunger sa Panginoon, it determines our spiritual growth. Sabi po ng Psalms 119 verse 20, ang puso ko'y nasasabik at ang aking laging hinahangad, ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. So makikita natin doon na there may be distractions sa ating mga buhay, pero ang lahat ng ito, kapag ka very eager ka na unahin ng Panginoon, ang focus mo lang kung paano ka maglilingkod sa Panginoon, kung paano mo pasisihin ang puso ng Diyos. Amen po ba? Kaya kahit anong mangyari, we need to keep on, lalo na yung mga ating mga prayer life, mga Bible reading, yung mga spiritual na nourishment sa ating mga buhay para lalo tayong lumago sa ating pong pananampalataya. Kaya sabi nga doon, kaya sa mga prayer activities, sa mga lahat ng bagay na alam natin makatutulong para sa ating mga spiritual growth. Nagagawa po natin yun kasi meron tayong spiritual hunger. Meron tayong pananabik na gagawin ng Diyos o may gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya minsan nga po nagbibiroan po kami kasi pagka yung mga handaan, di ba? Naku po, talagang mabilis pa sa alas 4. Mabilis pa sa alas 4. Hindi pa bukas ang church. Kasi may handaan. Oo, kasi po may handaan. Pero pag ganitong prayer and fasting, kasi po fasting, nating fasting sa Pampanga nga ako eh, kasi pag prayer meeting pag prayer meeting, syempre alam na po, prayer. Kaya yung prayer meeting, nagiging prayer metong na lang. Alam niyo yung metong kasi isa lang yun eh. Pag metong isa. Prayer metong. Isa na lang yung uma-attend pagka prayer meeting. Kasi prayer eh. Pero pag handaan ako, handa ko jump pack. Amen. So all the things that are necessary in everything that results from that is byproduct of our hunger for God. So kung ano man daw po yung ating kalagayan spiritually, yun po yung produkto ng ating pagkaupo sa Panginoon. So meaning to say, pagka medyo less prayer ka na, baka hindi ka na nananabig sa Panginoon. Baka yung pagka medyo tinatamad-tamad ka na, baka wala na yung hunger mo sa Panginoon. So yun ang ano natin yun po yung ating basihan. Yun po yung ating gauge ng ating pong spiritual growth. Kasi minsan hindi na natin, meron kasi tayong tinatawag na spiritual barometer eh. Pag hindi na natin na-check ang ating spiritual barometer, may tendency na akala mo nakatayo ka pa, nakatumba ka na pala. Diba po? So, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi naman patagalan. Sa paglilingkod sa Panginoon, patapatan. Kung gaano ka katapat hanggang sa wakas, ang sabi nga na pala nakasulatan. Diba ba? So, if you have no hunger for God, so lahat ng spiritual activities mo ay hindi na importante. Pag hindi ka na nananabig sa Diyos, hindi na importante yung mga bagay na ginagawa sa ating Panginoon. So number 3 is hunger for God will enable you to recover from our mistakes and failure. So alam ko minsan nagkakamali po tayo, di po ba? Nagkukulang po tayo sa Panginoon. Pero kapag nandun po yung pananabik, kagaya po minsan dinidiscuss natin sa Bible study sa women na iba po yung conviction ng Panginoon, pagka nakakagawa ka ng mali, nandun agad yung parang ng Holy Spirit sa'yo na mali yan, itama mo yan. Alam niyo, pagka gano'n yung lagi mo natin nararamdaman, meaning to say, nandun yung pananabik natin lagi na gusto natin nasa presensya tayo ng Panginoon. Kasi hindi naman mo tayo perfect
lalo na sa araw-araw ng buhay natin, marami tayong mga pagkukulang, marami tayong mga pagkakamali, talagang pinaglalaban natin sa Diyos. Kumbaga sa talagang pinagpapatuloy pa rin natin ay gusto natin manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Alam niyo, naikwento nga ako kay Sister Shea kanina, 3 years po akong nag-abroad sa Saudi. At napakalaki pong ibig sabihin, parang adjustment din. At saka yung feeling mo, yung guilt feeling mo sa sarili mo na nandun ka sa bansang wala kang kalayaan. Na sumamba, ultimo magdala ng Bible, bawal. Pero purihin ang Panginoon kasi meron pong mga kapatiran from malayo pang lugar, from 3 hours pa na pumunta doon sa akin para lang maghatid ng Bible at saka mag-fellowship ng konti. Pero during that time, mararamdaman mo po yung emptiness Iba po? Kasi biro nyo yung lugar namin na ini-stayan. Kasi doon din kami naka-stay sa clinic namin. Sa taas po yung aming dorm. Tapos nakaharap yung speaker ng malaking-malaki ng Muslim na church. Oh, talaga, grabe po. Talagang nakaganyan sa amin yung trompa. Siyempre, tayo po, yung gano'n na parang minsan nararamdaman natin na nade-drain po tayo. Talagang minsan parang gusto mong gumiba yung spiritual mo. Pero alam niyo, one time na nandun po ako sa kusina, meron po kasing opening na parang hindi mo kasi matatanaw, kasi mga babae po kasi kami, mahirap ang mga babae Hindi mo matatanaw man lang yung kalsada sa ibaba. Nandun ka sa taas, so wala kang makikita kung hindi paligid lang, pader na Opo. Tapos sabi ko, kasi medyo city rin po yung lugar namin. Sabi kong gano'n, Lord, kung papagkatiwalaan mo pa ako, Panginoon, pagbalik ko uli ng Pilipinas, magbili ka naman ng sign. Tsaka, Lord, kasama pa ba kita? Kasi minsan nararamdaman mo din po yun kahit nagpipray ka, pero parang feeling mo parang nakarating ba sa langit yung prayer ko? Supposed to be po, 2 years lang ang kontrata ko, inabot ako ng 3 years Kaya napapa-question na ako sa Lord. Kasi hindi ka talaga basta-basta pinapauwi, basta sa mga ganong bansa. Tapos po, nung alam nyo, during that time talagang sabi ko, Lord, yun ang gusto kong masagot kung mapapagkatiwalaan mo pa ba ako uli? Or natutuwa ka pa ba sa buhay ko kahit nandito ako, napakalayo ko? Alam mo, may dumapong kalapate doon sa bintana. Alam niyo, nagulat po ako dahil wala namang puno doon sa lugar namin dahil city po yun May dumapong kalapate doon sa bintana. Sabi ko, Lord, ito na ba yung sign na pinakikinggan mo ang aking prayer? Alam niyo, maya-maya, nadagdagan pa ng isa. 2 na sila. Sabi ko, Lord, confirm na yata talaga. Maya-maya, nadagdagan na naman ng isa. Ay, Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayan yung time na yun, po ako, na-refresh po yung pakiramdam ko. Sabi ko, Lord, kahit na tumatagal ako dito, alam ko na kasama kita. Alam ko na kahit na-overpower kami ng sound nung Muslim, nakakarating pa rin sa throne ng biyaya ang aking panalangin. Alam mo, during that time, dahil hindi ako makauwi talaga, niabot ako ng 3 taon. Nag-Jericho March po ako sa bahay, sa aking kwarto. Yun aking pong prayer request na nakalagay dyan na, Lord, gusto ko na po umuwi. Kasi sabi ni Pastor, pag hindi ka pa umuwi, huwag ka na uuwi. Wala akong magagawa kasi hawak nila yung papel mo, hawak nila yung passport mo maghihintay ka na lang Alam niyo po, nag-Jericho March po ako, nilagay ko sa yung aking prayer request. 7 times. Ikot, 7 days. Tapos po, maya-maya, nagibis na ako, papasok na ako. Kinakatok na ako ng roommate ko.
Helen, sabi ko, bakit? 10 minutes! Sabi niya gano'n, 10 minutes, bumaba ka na, uuwi ka na. Sabi ko, praise God. Sabi ko, 10 minutes lang, yung gamit ko. Naka-uniform ako. Sabi niya, sige, tulungan ka namin. Tinulungan na nila ako, in 10 minutes. Kailangan nasa baba ka na, para sundin ka na, ialid ka na. Kaya nung umuwi po ako, hindi alam nila, Pastor, pauwi na ako. Kaya talagang pagkauna nalabig tayo lagi sa presensya ng Diyos, kumikilos ang Panginoon not in our own way, but in His own way. Pero ang importante doon, hindi ka bibitiw. Kaya may pagpapala, kaya may walang pagpapala, kaya may problema, walang problema, kasi nagbabago ang mood natin eh. Hindi lang paggutom. Pag may problema at walang problema, nagbabago ang mood ng Christian. Kaya sabi ko nga, kaya may problema, kaya walang problema, kinakailangan lagi tayong attentive, lagi tayong masigasig. Na sabi nga namin sa mga anak ko, pagka kayo, sabi ko gano'n, sa mga trabaho ninyo, ayaw na ayaw nyo malilate. Di ba po? Kasi maano sila, mababawasan. Sabi ko. Pero sa church, sabi ko, huwag niyong isipin na okay lang malate. Eh kung sa trabaho niyo, hindi kayo nagpapalit eh. Oo naman si Lord. Pero pag meron kayo kailangan, sa kayo tatakbo sa trabaho pa, hindi naman. Sabi ko sa kanila, kay Lord, di kayo tatakbo. Kaya we need to prioritize God sa buhay na yun. Kasi kung wala ang Diyos, wala tayong lahat. Walang bagay na mangyayari maganda sa buhay natin. Kaya hunger for God will enable us to recover from mistakes. Kapag nananabig tayo sa Diyos, yun, naaalala natin na meron tayong mga pagkukulang. Naalala ko si Aling David, kaya ko siya tinaguri ang a man whose heart is after God's own heart. Alam niyo po kung bakit? During the time na siya ay na-distress, na-discouraged, diba, pumunta sila sa kuweba. Pagkatapos nung napunta siya sa kuweba, naisama pa siya ng marami. Dito kayo, kasi malungkot ako, malungkot din kayo dapat. Ganun eh, kasi kung sino yung sinasamahan mo, magiging ganun ka din eh. Diba po? Kaya yung kapag ka sinamahan natin, walang halaga sa gawain ng Panginoon o sa patungo sa Diyos, magiging walang halaga din ng Panginoon sa atin. Kaya sabi ni Haring David, tara, dito tayo sa kuweba. Tapos nung nandun na sila sa kuweba, alam nyo, na-realize ni Haring David, mali ito. Kailangan natin hanapin ng Diyos. And sabi po ng banal na kasulatan, and David encouraged himself. Hindi na niya hinintay na mayroong pastor, hindi na niya hinintay na mayroong mga workers na mag-stir up sa kanya, kung hindi naalala niya kasi ang presensya ng Diyos. Kung wala ang presensya ng Diyos, ang sabi ni Haring David, I am nothing. Kaya during that time, sabi po ng banal na kasulatan, David encouraged himself. At nung nagkasala siya, naalala niyo ho, sa Book of Psalms, sabi niya, Lord, sabi niya, take me not away in your presence, from your presence. Diba? Take me not away from your presence. Pero grabe po yun. Kasi makikita natin, pwede namang magmalaki si David eh. Hari ako eh, kailangan, pwede kong gawin ang gusto kong gawin. Pero alam niyo, hindi siya mabubuhay kung wala ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Kaya sabi ko, kung ito lang ang mararamdaman ng mga Kristiyano, na hindi tayo mabubuhay kung wala ang presensya ng Diyos, napakaligaya ng Diyos siguro. Kaya sabi po ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, and restore. Ibalik mo, Panginoon. Kasi pag nawawala ka na sa presensya ng Diyos, hindi ka nananabig sa Diyos, wala ka ng joy. Pwede kang umiti, pwede kang makipagtawanan, pero yung real joy sa puso mo, hindi na yun ang talagang nararamdaman mo. Kaya when it comes na dumating ang mga pagsubok, when it comes na dumating ang mga trials sa buhay mo, madali kang mag-give up. Kaya makita natin that hunger for God restores us or recovers us from our mistakes and our failure. And number 4, sabi doon, hunger for God is the landing pad or the landing strip of the Holy Spirit. So,
it is impossible now to live in this place, to live in this earth without the Holy Spirit. Di po ba? Kapag iniisang tabi po natin ang banal na Espiritu ng Diyos, ay hindi tayo makapamumuhay ng may pagtatagumpay. Pero kapag nandoon yung hunger natin in the presence of the Lord, God wants us to pursue or encounters with Him. Makikita po natin na mangyayari po yung tinatawag na yung mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. We will experience the power of the Holy Spirit sa ating mga buhay. Naalala ko nga ako doon sa Book of Acts, di ba? Sa Acts chapter 1, ang sabi ng Panginoon, hintayin ninyo ang pagbaba ng banal na Espiritu, nang sa ganon ay makatanggap kayo ng kapangyarihan so that this gospel, so that the kingdom of God will spread on. Kaya nung Book of Acts chapter 2, di ba po, nung nandun sila sa upper room, nang dumating yung pagbaba ng banal na Espiritu, lahat sila ay napuspos ng banal na Espiritu, and then, after that, ay nag-widespread na ang pagkalat ng salita ng Diyos dahil po sa pagbuhos ng banal na Espiritu ng Diyos. Pero hindi ho mangyayari sa mga disipulo ng Panginoon yun during that time kung hindi po sila nasasabi, kung hindi po sila walang hunger sa kanila na maranasan nila ang banal na Espiritu. So ganun din po sa atin. We need to be hungered, to be filled with the Holy Spirit always, para naman yung mga dapat nating gawin ay magawa natin na para sa kaluluwalhati at ikalulugod ng Diyos sa ating mga buhay. Alam ko lahat tayo, meron tayong pagkakatawag sa Panginoon. Meron tayong calling lahat sa Panginoon. Kaya lang minsan, nababalintulot tayo, minsan nakahadlangan tayo kasi parang feeling natin hindi natin kaya. And the Bible says, not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. Kaya kung wala po ang pagsama ng Espiritu ng Diyos sa buhay po natin, wala po tayong magagawa. Kahit maganda pa tayong magsalita, kahit maganda pa tayong mag-deliver po ng ating mga sinasabi sa mga taong lalo na hindi pa nananampalataya, kung hindi po tayo kasamahan ng banal na Espiritu, ay baliwala po ang lahat. Kaya nais ko lang iwanan po bago tayo mag-close sa ating full prayer, ay paano ho natin o paano ma-stir up ulit ang ating hunger for God sa ating pong mga buhay. So una ho, sabi nga ho ni Francis Kong, kung kilala niyo po yun, yung isang business tycoon, sabi niya, kaya pala nagkakaroon ng addiction dahil lagi niyang namimiss yung bagay na yon, di ba? Nagiging addict sa cellphone, pag meron ng cellphone, gusto pa, kasi namiss niya yung dati, parang ganun eh. Kaya sabi niya, I advise na huwag kang masyadong yung halimbawa yung mag-a-adjust, mag-upgrade ng mga ng mga gadget mo. Kasi once na nag-upgrade ka, may mamimiss ka eh. Sabi niya. So kaya yung mga addict, diba, namimiss nila yung mga gamot, namimiss nila ganun. Pero sa Panginoon, once na gusto nating lagi tayong nananabik sa Diyos, kailangan mamiss natin muna si Jesus. Mamiss natin lagi ang Lord. Diba? Kasi once na namimiss natin ang Panginoon, kailangan lagi natin siya namimiss sa buhay po natin. Sapagkat sabi po ng Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. So nandun yung, dahil namimiss mo si Lord yung Sunday, ang ganda ng ginawa ng Lord So sa susunod na Sunday, gusto ko ulit. So kailangan, lagi mong namimiss ang Panginoon. Di po ba dun sa mga magkakasintahan? Gusto nila, lagi sila nakikita. Nakita lang kanina, magkikita na naman. Kasi namiss kita eh. Pag-uwi,
ganun din, umaapoy na yung yung cellphone. Sabi nga sa Psalms 126 verse 8, sabi doon, I love your sanctuary, my Lord, because it's a place where your glorious presence dwells. So nandun yung kanilang pananabik. Alam niyo kasi nung during 80s, di ba? Minsan Lunes pa lang, nag-prepare na kung ano yung susuot ng linggo. Lunes pa lang yun, ha? Talagang paplansyahin na, talagang i-repair kung may kailangan i-repair. Isusuot ko sa Sunday, eh. Pero ngayon, hindi na po, eh, no? Kung ano na lang yung mahugot, kung ano na lang yung mahugot, nasusuot kasi kailangan pumunta na ako, ganito. Alam niyo, nung nandun po kami sa Pampanga, si Pastor, nagligpit po siya. Kasi ang time ng service po namin doon, yung first service is 7 a.m. So, kailangan po yung mga leaders na 6:30, ganyan, 6 ako lang. Kailangan nandiyan. Pag dumating po ng 7:15, nakasarado na po yung pinto. Hindi na po pwede. Kung gusto nyo pong umattend, maghintay po kayo sa second service. Mga 9:30 po siya. So, alam nyo, nung time na yun na ginagawa po namin, medyo nagigilty pa si Pastor, baka mamaya umuwi na itong mga to. Parang iglesia. Oo, umuwi na to. Pero alam nyo, talagang pag nandun sa kanila yung uhaw, yung hunger nila sa Lord, nag-i-stay po talaga sila. Kaya pagkatapos ng first service, pagbukas ng bitaw, nandiyan na yung mga second service. So, yung although yung pagtuturo mo sa kanila, pero kailangan nila kailangan gawin sa kanila lalo na ngayon, ang daming option. Kung ano tayo dito, doon tayo sa kanila. Okay, mag-online na lang tayo. Pero alam nyo, kung talagang ikaw may hunger ka talaga sa Panginoon, talagang whatever it takes, talagang magtutuloy at magtutuloy ka. Yes, and then number 2, how to stir up, natural, prayer. Hindi po mawawala ang panalangin sa atin. Kasi ang panalangin po, it is our backbone, sabi nga Sister Melet, ng kanyang pagtuturo. At wala po tayong nakikitang tao na walang backbone. Na naglalakad sa kalye na walang backbone. At hindi po tayo makakapabuhay. And it is our breath. Ito po yung ating hininga. So kapag lack of prayer na tayo, matitigok na tayo. Kaya ipanalangin po natin sa Lord, ang prayer ko, lagi kitang panabigan, lagi kitang hanapin. At talagang hindi ako magsasawa kahit anong mangyari. Magpapatuloy ako sa iyo. So it is a prayer that God loves to answer. Ito po yung panalangin gustong sagutin ng Diyos. Yung kung paano tayo lalong lalalim, kung paano tayo lalong magmamature sa Panginoon, at makikilala natin siya, ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya when we pray for spiritual hunger, we are praying in accordance to God's will because He wants us to be hungry for Him. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 6, Blessed are those who do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Kaya kung magiging mapalad ang mga taong talagang laging nananabik sa kanyang Diyos, sa kanyang Amang sumasalangit, tulad po ng mga bata, di po ba? Tulad ng mga bata na kapag humihingi ng isang bagay sa kanyang mga magulang, tuwa yung magulang. Daddy, Mommy, punta tayo Jollibee, nagugutom ako eh. Di ba natutuwa po kayo sa mga batang ganon? Kasi may mga bata ayaw kumain. Meron po kami kasama dati doon sa Pampanga. Grabe, kahit anong ilagay niya, kahit saan niya isa papuntahin yung bata sa Jollibee, McDo, lahat, inikot na nila. Ayaw kumain. Gusto lang gatas. Ang laki na po ng bata. Kaya naiingit pa siya pagka may nakikita siya mga batang kumakain. Kaya tayo mga magulang, pagka sinabi ng ating anak na, Daddy, gusto ko na spaghetti. Naku, kahit wala kang pera. Hindi na spaghetti. Kasi gusto mo ma-feel yung kagutuman ng iyong anak. So, ganun din po ang Panginoon. If we are praying to God, Lord, lagi mo kong
punuin, lagi mo akong busugin. Yun po ang gustong-gustong sagutin ng Diyos na panalangin ng kanyang mga anak. Amen po ba? Pwede po palakpakan natin ang Panginoon. Last po, bago tayo mag-pray, sabi doon, kailangan ma-miss natin yon, kailangan ipag-pray natin, and then we need to recall. Ibig sabihin, alalahanin mo yung unang na-encounter mo ang Diyos sa buhay mo. Naalala niyo po ba? Ako naalala ko, 1984 pa. Kinanganak ka na nun? Opo. Nag-isip eh, oo. Si Brother Patrick, hindi pa siguro. 1984. Alam niyo kung bakit ako nakakilala sa Panginoon? Nakita ko yung mga pinsan ko. Kasi yung mga pinsan ko una nakilala sa akin. Nakakilala sila sa Panginoon eh. Pag uwi sila every Sunday, asasaya nila. Sabi ko, ano kayo pinaggagawa nito mga to? Lahat sila ko, halos ako yung huli-huli nakakilala sa kanila dyan. Sa mga pinsan ko. Tapos sabi ko, ano ba ginagawa niyo doon? Sabi ko gano'n sa kanya. Eh kasi sumama ka kasi. Sabi ko gano'n sa kanya. Sumama ka kasi. O de, sumama po ako. Nung time pong yun, nandito po kami sa stadium, sa may Rizal Stadium. Yun po yun eh. Ewan po, naalala niyo po yun, Love of Christ International, kay Dr. Mel Gabriel. Yun po yung una na doon ako na, alam niyo, grabe, talagang para akong binuhusan ng nung nakilala sa nanso ako ng buhay sa Panginoon, talagang parang bumaba yung langit sa buhay ko. Talagang hinugasan talaga ako mula ulang gapa. So yun ang hindi ko po makakalimutan. Kaya every time po na dumadating sa time na parang, yun, dumadating sa punto na, Lord, parang tumatagal na yata ako sa Panginoon, sa iyo, Panginoon, pero parang gusto ko nang gumiba, gusto ko nang mag-focus ako dito, mag-focus ako dyan. Pero alam nyo, tuwing marirecall ko yun, yung unang araw na yun, talagang sabi ko hindi. Sabi ko gano'n. Kasi nung araw kasi, iba po kasi talaga pag nung nakakilala ka ng 80s eh. Na brother, ano po kayo ano nga, year po kayo nakakilala sa Panginoon. Oh, di po ba? Ang mga Kristiyano noon, grabe po. Maupo lang sa jeep, nag-share na ng gospel. At saka po yung Bible, palakihan! Palakihan po yan, nakaipit po dyan. Palakihan ng Bible. Ngayon, buti po kung may cellphone. Minsan nagre-rely lang sila sa LCD. Wala nang dalang Bible. Kaya sabi ko, nakakalungkot. Kasi po, ang mga Kristyano ngayon, nagiging parang living Bible na lang sila. Pero, sana yun po yung ipanalangin natin sa Lord. Yung huwag pa rin mawawala yung dati natin na alab, yung ningas natin sa Panginoon, na talagang hindi tayo nahihiya, nandun yung ating love and commitment natin sa Panginoon. Alam nyo, nung araw talagang kahit sa kalye, talagang nagpo-crusade. Diba? Ngayon wala ka nang makikita crusade niyo. Alam nyo, dyan po sa amin, kaya po yung family side ko, lahat halos dyan po sa Ugong. Nakakilala sa Panginoon dahil during that time, yung bago-bago pa rin po si Pastor, nag-help po kami ng crusade dyan sa Ugong. Sinasarado po namin yung kalye. Talagang, alam nyo, lahat halos ng mga nakakilala sa Panginoon during 80s and early 90s, hanggang ngayon, nagpapatuloy sila sa Panginoon. Ewan ko lang po sa mga testimony ninyo. Kahit nasaan na silang panig ng buong mundo, kahit sa anumang paraan, nagpapatuloy sila sa Panginoon. Kaya yun ang prayer po natin, na hanggang ngayon sa ating po kapanahunan, although sabi po ng Book of Timothy that in the last days, perilous times will come, medyo malalamig na yung ating pananampalataya, pero ang prayer po natin na huwag tayo masama. At yung mga kapatiran at pamilya po natin. Na kailangan lalo tayo maging maalam, lalo mo tayo maging masumikap, na ito pa rin po ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin
And God will satisfy us. Hindi ko tayo bibiguin ng Panginoon. Sabi ko nga, kung merong paglilingkod, merong trabaho na pinakamakadakilang trabaho, yun ay walang iba kundi ang trabaho para sa Diyos. This is the best and the best service na gagawin po natin, ginagawa po natin. At ano po ang pangako ng Panginoon? Yung paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos, hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. Every single day, every single hour, noted po yan sa Panginoon. And God will always satisfy us. Kaya sabi po ng Jeremiah, huling verse na nais ko pong iwanan bago tayo mag-pray ulit. Sabi po sa Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kaya hindi tayo bibigyan ng Diyos. Pagkahanapin po natin siya, pag lagi tayo nananabig sa Kanya, lagi po siyang nandyan. Lagi po niya tayong sasamahan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, sa oras po ito, tayo pong lahat ay tumayo at mag-close lamang po tayo sa ating closing prayer. Praise God. Hallelujah. Pwede po ba natin kayang awitin si Brother Patrick yung As the Deer? Alam niyo kung kabisado naman po natin ito so that we can feel the presence of the Lord. We can be filled with the Holy Spirit sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Pwede po ba natin awitin ito? Bilang bahagi po natin ang panalangin natin sa Panginoon. Tulad ng usa na nauuhaw sa tubig, Lord, we want always in your presence. Thank you, Lord. As the deer panteth for the waters, so my soul may after thee. Yes, Lord God. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Once again, as the deer. As the deer panteth for the water, so my soul hunger after thee. You alone. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone. You alone are my strength, my shield. You alone. You alone make my spirit live. You alone are my heart's desire, and I long to work once again for you alone. Hallelujah. You alone are my strength, my shield. To you alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Yes, Lord. Yes. We bless you, Lord God. We honor your name, O Lord. Patuloy ka naming pinapasalamatan, patuloy ka naming sinasamba sa lugar na ito. Oh, yes, Lord, we are longing, O Lord, for God, for your presence. We are longing, O Lord God, for your presence. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, dakilang Diyos, ang panalangin po namin, Panginoon,
Lagi mo pong ilagay sa aming mga puso, Panginoon, ang pananabik namin sa iyo. Ano man ang aming pinagdadaanan, ano man po, Panginoon, ang magiging sitwasyon, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Huwag mong hayaang ialis, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyong presensya. Sa araw-araw, Panginoon, lagi ka naming maranasan. Sa oras-oras, Lord, lagi naming maramdaman na ikaw ay lagi nandyan sa aming mga buhay. Lord, in Jesus' name, continue, O God, to give us hunger and even thirst, O Lord God, in your presence. Lagi mo po kaming samahan, Panginoon. Maraming pong salamat sa umagang ito. And we believe, Lord Jesus, na lahat ng aming mga panalangin, ang lahat ng aming idinulog sa iyo, Panginoon, at idudulog pa sa iyo, Lord God. Alam namin, Panginoon, na sa oras na ito'y sinasagot at tinutugon mo na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming pong salamat. Continue, O God, to stir up, O Lord God, the hunger for you, O Jesus. Na lagi po kaming manalangin, lagi po naming pakinggan, bilidilihin ang iyong mga salita. Lagi po namin, Panginoon, ipahayag ang iyong kabutihan, lalo na po sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Make us a witness, Lord God. Make us the salt and light of the earth, O Lord. At higit sa lahat, Panginoon, hayaan mo ng aming buhay na ito, Lord God, ay laging magbigay ng kapurihan at kalwalatian sa iyong pangalan. Samahan mo po kami lagi, Panginoon, at ikaw lamang, Jesus, ang may taas at maparangalan sa aming mga buhay. Panginoon, maraming pong salamat. Cover us, Lord, with your precious blood. At maging sa mga ilang programa pa po na aming gagawin, Panginoon, sa umagang ito. Let your name, O Jesus, be exalted. And let the Holy Spirit, O Lord God, dwells in this place, O Lord God. Salamat, Panginoon, at sa iyo namin maingat pinabalik lahat ng papuri at pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang dami pa rin natin. Nadagdagan? Wala. Ayan po. So, maraming salamat, Sister Helen, sa magandang mensahe na siyang nagbigay sa amin ng hunger for God. Actually, summarize lang po natin kung tama po yung aking nakuha. Na parang magkaroon tayo ng hunger sa Panginoon, sabi sa number 1, focus on the presence of God. Pangalawa po, it determines our spiritual growth. And kapag nagkaroon po tayo ng hunger sa Panginoon, we will be able to recover from our mistakes and failures. And ito po kasi yung landing street ng Holy Spirit. Tama po ba? Ayan. So, sabi po diba sa Revelations chapter 2 verses 4 to 7, mabasa nga lang po. Bago po tayo magkaroon ng sharing. Ayan. Ano yung Revelations? Hello! Carol, are you here? Pahayag. Ayan. Revelations chapter 2 verses 4 to 7. Alam na natin lahat ito. Ang sabi po dito, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, ang pag-ibig mo noong una, kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo, kinapupuotan mo pa rin muring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So, itong ating napakinggan ay
isang wake-up call na minsan di na natin napapansin na nawawala na nga talaga yung hunger natin sa Panginoon at isa na po ako dyan. Ayan, so salamat Sister Helen, nawa ay magkaroon tayo ng from here, magkaroon na po tayo ng hunger, yung talagang maibalik natin yung hunger and thirst for God. So tayo po ay mag-ikot ng konti para magkaroon tayo ng konting sharing about dun sa pinag-usapan, diniscuss ni Sister Helen. Ayan, bago po tayo manalangin mamaya.